Jews have no dealings with the Samaritans. If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wast have asked of him, and he would have given thee living water. So thou hast nothing to draw with. The well is deep. From whence then hast thou this living water? Art thou greater than our father Jacob, who gave us this well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. The water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. So give me of this water, that I thirst not, neither come hither to draw. Go, call thy husband, and come hither. I have no husband. Thou hast well said, I have no husband. For thou hast had 5 husbands. Sir, I perceive that thou art a prophet. Our fathers worshipped in this mountain. And ye say that it is in Jerusalem that men ought to worship. Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father. Ye worship ye know not what. We know what we worship, and salvation is of the Jews. And the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. For unto such hath God promised his Spirit, and they who worship him must worship in spirit and in truth. I know that Messiah cometh, which is called Christ. And when he is come, he will tell us all things. I that speak unto thee am he. Okay, marami pong salamat sa video na iyan, mga kapatid. Spring of water, we never thirst into everlasting life. Nakaraang pong linggo ay ang ating pong ang mensahe ng Panginoon patungkol po sa acrostic na bigas. Ano po? Buhos-buhos na bigas mula po sa ating Panginoon. At ito naman ay ipinaisip ng iyong lingkod, gaano kahalaga yung tubig sa buhay ng isang tao. According sa John chapter 4, verse 14, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water spring up into everlasting life. Isa palang pinakamahalaga, mga kapatid, mga kaibigan, ang tubig. Maliban po sa pagkain, sa bigas, ang tubig po, mga kaibigan, mga kapatid, ay isa pong pangangailangan natin araw-araw. Pansinin po ninyo,
kung hindi po tayo maligo, ano kaya ang itsura ng ating katawan? At ano kaya ang amoy na meron po tayo? At kumusta naman ang ating pong mga isasaing kung wala pong tubig? Kumusta naman po ang tawag po nito, ang buong mundo kapag walang tubig? Ayon po rito, ito po yung cycle ng the water, kung ano po ang nangyayari. Ito po ang pinag-uugatan, okay, groundwater storage, yan po yung bundok, lupa, at pansinin po natin yung cycle po niya, water storage in ocean, papasok po yung evaporation, condensation, alam po yan ng mga estudyante kung ano po yung condensation. Nandyan po yung ating mga teacher, ipapaliwanag po sa inyo yan, maging sa mga magulang po ninyo, ano po yung condensation. Transpiration, ang paglilipat po yan, pagbubuo po yan. Water storage in the atmosphere, doon po sa alapaap, ano po? At papasok po yan, tinatawag po natin yung water storage in ice and snow. At by the way, doon sa ice and snow, mayroon po ako sa inyong ibabalita. Kung maliwala kayo sa hindi, paniwalaan po ninyo mga kapatid ang mensahe ng ating Panginoon. Precipitation, ipapaliwanag din po sa inyo yan ng inyong mga mama po dyan, at mayroon naman pong Google kung ano po yung precipitation na sinasabi po natin. Snow melt, run off to streams, at infiltration, and then spring, yan po yung mga bukal, and fresh water storage, diyan po pala nagsisimula, doon po sa bundok, hanggang sa kailaliman ng lupa. So iyan po yung the cycle of water na napakahalaga po na dapat po nating malaman. At ngayon, pansinin po ninyo, ayon po doon sa balita, nasabi rito na anong bayan sa Cavite ang sinasabing lulubog kapag nalusaw na sa lahat ng yelo sa North Pole. Dahil po ang ating pong buong mundo ay nangyayari po yung init, yung global warming. Ayon po dito sa balita, at nakita rin po nila sa page sa mga scientifico sa kanilang pag-aaral. Bagamat ito po ay kanilang pag-aaral na balang araw. Ang sabi po rito, sa lulubog kasama ang ilang bayan sa Cavite. Based sa pag-aaral, ganito ang mangyayari sakaling malusaw na lahat ang yelo sa pool na nagyayelong lugar o bundok. Lulubog ang ilang bayan sa Cavite, lalo na ang mga nasa coastline area, ayon din sa pag-aaral. Maaaring sa taong 2000s pa ito mangyari. Ang mabilis din na pagkalusaw ng yelo ay dahil sa lumalalang global warming. Ang Cavite City, Kawit, Rosario, Noveleta, Tanza, Naik, Ternate, Imos, Bacoor, General Trias, ito ang mga bayan na lulubog ayon sa pag-aaral. Mahigit 216 feet or 65.8 meters ang itataas ng tubig sakaling malusaw na lahat ng yelo sa buong mundo. Kasama din sa lulubog ang buong Metro Manila at iba pang probinsya sa bayan at sa buong Pilipinas. Ayon po doon sa, ito po yung ating pong pinagkukuhanan, sabi doon sa balita Cavite Post, na projectedlupad.com. Yan po yung mangyayari sa 2000. So, ibig sabihin, ngayon, mula ngayon, magbibilang po tayo hanggang sa 80 years. Mangyayari po iyan kung patuloy na uminit ang ating mundo. Maaring si Job Theo, dahil po ang kanyang edad po ngayon ay 1 year old and 3 months, maaring maabutan po ito ni Job Theo. Tayo, maswerte po pagbuhay po tayo sa loob ng 18 taon. Ano po, mga kapatid? Ito man po ay hindi po tinatawag po natin takutin ang bawat isa po sa atin. Ito po ay isa pong pag-aaral ng ating pong mga siyensya na ang
ang ice po ay matutunaw po yan kapag patuloy na uminit ang mundong ito. Ngayon, ano po ang pagpipigil po natin upang maging contributor tayo na hindi sana matunaw yung yelo? Ano po? Yung init na mangyayari. Kaya po, una-una po siguro rito, yung init ng ulo po natin, nakakapagdulot din siguro po yan ng init sa kapaligiran. Kung lahat po tayo ay mainit ang ulo, nagagalit, na-high blood, ay isa po yung bagay na maiwasan po natin. Ang pagkakaroon ng pollution, ang pagkakaroon ng maruming kapaligiran, pagtulong-tulungan po natin iyan. Bagamat kung dumating man iyan mga kapatid, mga kaibigan, mga kapwa ko, dapat po nating paghandaan. At ito po yung encounter ng Samaritan at ng ating Panginoon, mayroon pong itinuturo sa atin ang Panginoon. Ang tubig, sabi pa nga rito mga kapatid, ang tubig ay mauubos po iyan. Ang tubig na atin pong iniinom physically ay mauubos po iyan. Hindi lamang mauubos nating inumin, pabalik-balik po yan, maglalaho po yan pagdating ng panahon. Pero ang kagandahan po ng itinuturo sa atin ng Panginoon sa Samaritano, may magandang mensahe sa umagang ito na kailangan po natin ng bawat pamilya. Ito pong number 1 na tinuturo po sa atin ng ating Panginoon. Yung water, acrostic po yon. W is worship. Ipinakita ng Panginoon sa Samaritanong babae na dapat mayroong kang sasambahin na totoo. Ano sabi po diyan sa Webster Dictionary ng kahulugan ng worship? To honor or show reverence for as a divine being or supernatural power, to regard with great or extravagant respect, honor, or devotion. Nandyan po yung kahulugan po niyaan na sa tuwing pala tayo ay haharap sa Panginoon, supernatural power. Sabi pa nga natin na siya ang hari ng mga hari. Kung presidente ay patuloy po tayo nanginginig pa kung kausap natin ang presidente, isang pribilehiyo na makausap po natin ang presidente. How much more ng ating Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos na hari ng mga hari. Na yung pong tamang pagsamba, to honor, to give respect, ang devotion. Kaya po nga sa ating pong panawagan, sa tuwing ng araw ng linggo, ibigay po natin ang tamang respeto sa ating Panginoon. Ang tamang tinatawag po nating pagpaparangal sa ating Panginoon. Ang devotion, yung pagbibigay na atin ng panahon sa ating Panginoon. That's a true worship sa ating Panginoon. Anong sabi ng ating Panginoon? Diyan po, sa the act of worship can be just about anything that honors God. Kaibigan, kapatid, mananampalataya, ngayong araw na ito, paano mo pinaparangalan ang Diyos sa buhay mo? Sabi rito, as the Apostle Paul says in Romans chapter 12 verse 1, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ang mahirap bang gumising dahil Sunday, ay nagpapakita ba yan ng tamang pagsamba? Ang mahirap, tinatawag pumunta sa church kapag araw ng linggo, ay isa po ba yung pagsamba? Ang iyong nagreklamo po ba tayo, ay isa po ba yung totoong pagsamba? Iyan po ba ay yung pagsiserve natin sa Panginoon na mayroong reservation sa puso po natin? Totoo po ba yung pagsamba? Ang sabi ni Pablo, sabi nga rito, mayroong sakripisyo lahat ng ating pagsamba. Pagpapakita po natin ng honor sa ating Panginoon. Na iyan po with, tawag dito, yung holy.
ang pleasing to God. Ano pa ang nakakatuwa sa Panginoon? Nakakapagpasaya sa Panginoon. Kayo po, ano po sa tingin ninyo ang nakapagpapasaya sa Panginoon? Sa iyong sarili, ikaw mismo, sa akin, ano ba ang nakakapagpasaya sa akin? Nakakapagpasaya sa magulang, nakakapagpasaya sa mga anak. Kapag ginawa po natin iyan, magiging masaya ang buong pamilya. Lalo tigit sa ating Panginoon, kapag ang ating Panginoon, binibigyan ng pinaka-special na panahon na para sa Kanya ang araw na ito, matutuwa sa atin ang Panginoon. Amen po dyan mga kapatid. Ito po ang gustong puntuhan ng ating Panginoon sa babae. Dahil ang babaeng ito, dahil hindi tama ang kanyang pagsamba, tinuwid siya ng Panginoon. In-encourage siya ng Panginoon. Dahil lang sa marami siyang asawa, dahil lang siya hindi tama ang kanyang relasyon sa ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon, sambahin mo siya sa espiritu at katotohanan. Yan po yung gustong ipaunawa ng Panginoon sa umagang ito sa bawat isa sa atin. Lagi ko pong sinasabi, pinapaalala na ang tunay na pagsamba mula po sa kaibuturan ng ating puso at pagbibigay galang sa ating Panginoon, respeto sa ating Panginoon, at paglalaan ng tamang panahon sa ating Panginoon. Yung pagsunod natin sa Panginoon is a part of true worship sa ating Panginoon. Marami pong salamat sa iyong pakikiisa sa pagsambang ito. Dahil dyan, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sabi sa 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa Old Testament, marami pong pangyayari po Diyo na itinuwid ng ating Panginoon. Walang ibang sasambahin. Maging pong gawa sa kahoy, gawa sa semento, gawa sa gold. Hindi dapat po yun ang ating sambahin. Bigyan ng honor. Ano ang sabi ng Panginoon? Sambahin po natin ang Panginoon directly sa pamamagitan ng Espiritu at ang Kanyang mga salita. Pakikinggan po natin. Isang bagay po yan na ngayon na sa pagpapanood po ninyo, sa pakikinig po ninyo ng mensahe, tayo po ay sumasamba sa Panginoon. Pangalawa, doon sa spring of water, mayroon na tayong W, worship. A, ito po yung tinatawag po nating amplify. Sa transformer, mga kapatid, ito po yung pagpapalakas. Ang sabi po doon sa Webster, to expand something such as a statement by the use of detail or illustration or by closer analysis. To make larger or greater as in amount, important, or intensity. Increase. To increase the strength or amount of specially. To make louder. Yan po yung ibig sabihin ng amplify. Palakasin. Paramihin. Kung sa sounds, anong tawag nito? Bigyan diin. Yung intensity. Yung malakas na malakas. Dito po sa encounter ng Samaritan woman at ang ating Panginoon, anong gustong palakasin ng Panginoon sa babaeng ito? Una, yung pagtitiwala, yung pananampalataya. Hindi lamang sa Kanya, kundi sa Kanyang sambahayan. Hindi lamang sa Kanyang sambahayan, kundi buong village, buong bayan, buong barangay, at buong mundo. Kaya po isinishare ng Panginoon ang mabuting balita to amplify, to preach the good news to all the world, para ipakita yung lawak, yung kahalagahan ng kaligtasan sa bawat isa po sa atin. To amplify, ibig sabihin, bigyan diin, palakihin ang pangunawa ng kaligtasan mula sa Panginoon. Palakihin yung pagmamahal ng Panginoon, hindi lamang sa akin, hindi lamang sa iyo kaibigan, kundi sa buong pamilya na napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yan po ang tinuturo ng ating Panginoon. Pangatlo, yung sabi po rito, sa 14, ang sabi niyan, ngunit ang sino mang umiinom
ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya. Pag sinabi po natin, kaya nga spring of water, punta po kayo sa bundok. Malakas po na bukal. Hindi po nauubos ang tubig po doon. Kagaya po sa amin sa probinsya, kung pupunta po kayo doon, sa mga kahit saan mang probinsya, kapag sinabi nating bukal, yan po ay hindi nauubos, talagang bumubulwak po yung tubig. Ano pong gustong idiinan ng ating Panginoon sa babae? Pahingi ako ng tubig mo? Dahil papalitan ko yung tubig mo na nauubos, papalitan ko ng tubig na kailanman ay hindi ka mauuhaw. Ano pong gustong patunayan ng Panginoon po dyan sa babae na mayroong pangangailangan siya hindi lamang pisikal, yung tubig na kanyang iniinom. May higit na kailangan ang babae. Ano po iyon? Ang presensya ng banal na espiritu sa buhay ng babae. Kahit po sa atin, nandyan po ibinigay sa atin ng Panginoon ang banal na espiritu upang bigyan po tayo ng kalakasan, bigyan po tayo ng comfort sa tuwing po tayo ay nanghihina, bigyan po tayo ng pangangailangan to connect our God sa tuwing tayo ay mananalangin, at dagsa-dagsang pagpapala ang ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Ang sabi po niya dito, ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya. Kapag tayo, kaibigan, mayroong Hesukristo sa buhay po natin, araw-araw magiging maganda ang buhay mo dahil kasama natin ang Panginoon. Ano po ang kanyang pangako? Hindi kita iiwan ni pababayaan. Sa pangatlo, mga kaibigan, mga kapatid, letter T sa water, treasure. Anong sabi po dyan sa 14? Ngunit ang sino mang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya. Ay yung pong banggit po sa 14. Ano pong binabanggit po dyan? Pinakamahalagang kayamanan ay ang kilalanin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Makinig ka, kaibigan, kapatid. Kahit gaano tayo kayaman sa buong mundong ito, maging kagaya po tayo ni Bill Gates, mga kasama po niya mga negosyante, mayroon pong kulang sa kayamanang iyon. Walang iba ang ating Panginoong Yesus. Useless po ang kayamanan sa mundong ito kapag wala po tayong Kristo sa buhay po natin. Bakit? Kapag namatay po tayo, ang kayamanan, maiiwan po yan dito sa mundong ito or masisira. At kapag po tayo ay binalikan ng ating Panginoon, bubuhayin po tayo. At iyan pong napakaganda ng kayamanan na pagdating ng panahon, hindi na po tayo mamamatay pa. Yung pong sinasabi ng Panginoon, kapag nandyan ako sa buhay mo, mamamatay man ang physical mo, pero ang kaluluwa sisigaruduhin ng ating Panginoon, kailanman ay hindi mamamatay. Napakaganda po yung balita sa bawat isa po sa atin, sa ating pong kapitbahay, sa inyong pong kaibigan, sa mansulok ng mundong ito. Ibalita po natin yung katotohanan ng pinakamahalagang kayamanan, ang ating pong Panginoon. Ilan po? Pang-apat? Doon sa water, spring of water, yung sinasabi po nating eternal life. Gustong puntuhan ng Panginoon sa babae, sa pagkahirap-hirap mo ng pag-iigib ng tubig dito sa balon, mayroon akong nais ibigay po sa iyo. Ang sabi rito, ang tubig na ibibigay ko ay magiging bate sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Yan po yung good news, mga kapatid. Yan yung intensity. Yun yung gustong i-amplify ng Panginoon sa buhay mo. Kaya hindi po pwedeng magreklamo tayo sa Panginoon. Hindi pa pwedeng tinatawag na
hindi tayo gigising ng maaga dahil mayroon tayong nirigalo sa atin ng Panginoon na buhay na walang hanggan. O mga kaibigan, mga kapwa ko, mananampalataya, kumusta po ang regalo ng ating Panginoon sa buhay mo? Inaalala po ba natin yung buhay na walang hanggan sa buhay natin? Kapag yan ang lagi po nating inaalala araw-araw, walang dahilan para tayo ay magreklamo. Walang dahilan para po tayo ay maging tamad. Walang dahilan para hindi tayo magbigay. Walang dahilan para hindi tayo magmahal. Because God is our great sa buhay po natin. Yan po yung eternal life. Abangan po natin yan at i-treasure po natin yan. Yung buhay na walang hanggan na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Ang sabi niyan, in verse 14, in his reply, Jesus explained the difference between physical water and the water that He has offering. Our bodies get hungry and thirsty, but our spirits get hungry and thirsty too. For God, when we drink water, we are soon thirsty again. The water only gives us temporary satisfaction. But the water that Jesus offers, the Holy Spirit, gives us permanent satisfaction in our spirits. Pansinin po ninyo mga kapatid, kapag tayo ay punong-puno ng Espiritu ng Panginoon, nagiging kontento ang buhay po natin araw-araw. We have the Holy Spirit inside us, always to give us what we need spiritually. And we know also that we have eternal life by means of the Holy Spirit. Napakaganda pong mensahe ng Panginoon, kapatid, sa umagang ito, na atin pong palawakin pa. Last but not the least, sabi rito, yung R sa water, revival. Sabi po sa dictionary uli, kausap ko po si Webster kagabi, halos mahigit ang mga alauna na po pala, namamalayan ko mga kapatid. Alauna na po pala yung aking pag-i-study, ano po mga kapatid. Kaya yan po yung ginagawa ng pastor. Ano po, hindi lang po ako yan, hindi ko naman sinasabi rito. Ito po yung katotohanan. Ang mga pastor, mga kapatid, alam nyo po yan, hindi lamang, huli po yung natutulog sa araw ng, sa gabi ng Sabado. Ano po, para lamang maipahayag ng maayos, ng solido na pagkain para po sa ating pong mga kapatid, sa ating pong mga kaibigan. Kaya bigyan po nating pahalagan ang salita ng Panginoon. Ang sabi po rito, to restore to consciousness or life. Ano po ibig sabihin ng restore? To restore from a depressed, inactive, or unused state. Or bring back, to renew in the mind or memory. Ano pong gustong i-restore ng Panginoon sa babae? Una, letter R, relationship. Ano ba ang relasyon niya sa Panginoon? Totoo na nagsumasamba siya, pero iba ang kanyang sinasamba, hindi totoong Diyos. Gustong ibalik ng Panginoon ang tamang relasyon sa Panginoon. Ano pa ba yung i-restore sa Kanya? Yung sinasabi po natin, yung kanyang sarili, yung kanyang character, na papalitan ng magandang espiritu ang buhay po niya. Bakit? Pansin po ninyo, 5 po ang kanyang asawa. Ano po? Ang sabi nga po doon sa, ito lamang po ay ating pong ilustrasyon. Ang sabi po doon teacher, tinatanong yung mga estudyante, kung siya daw ay mayroong, kung ako ay mayroong 3, ano ba yun? 5, sinulat po yun sa sa green board o blackboard, ang sabi po diyan. Ang sabi doon, kung ako ay mayroong ano bang tawag noon, ati basta yung po yung nakalimutan ko na rin. May plus pa po nung teacher. Ano ang sagot po ng bata, ng estudyante? Anong meron ako? Sabi nung teacher. Ay, hindi naman natin po ito. Ito lamang joke po, mga kapatid. Ang sabi po ng estudyante, kayo po ma'am ay malandi. Ano po?
Yan joke po. Pero hindi po natin inaano po yung teacher. Ano po? Ano pong binibigyan po nating focus po dito? Marito pong Samaritan woman, dahil ang relationship niya ay broken relationship, nakalima po siyang asawa. Ano po? Gusto pong i-revive ng Panginoon ang relasyon niya sa presensya ng ating Panginoon. Ano pa? Kung sa auto shop ay i-repair, kung may sira po tayo mga kotse or gamit sa bahay, saan po tayo pupunta? Doon sa repair shop. Anong gustong i-repair ng Panginoon sa babaeng ito? Siyempre, yung kanyang ugali. Yung kanyang buhay, yung lifestyle niya. Mga kapatid. Kayo po, mga kapatid. Lilipas na po yung COVID-19. Ano na po ang na-revive po sa inyo? Ano po na-revive po sa akin? Evaluate po natin. Ano po ang ni-repair po sa atin? Ano pong mahirap po sa inyo ang mahirap repairin? O mahirap i-restore? Sa palagay nyo, ano kaya yon? Letter K yata yon? Ano? Kayo pong nakakaalam po nun. Ano? Mahirap repairin. Yung, sabi nga nila, mahirap po ang gising na gisingin. Yung tulog na gising, mahirap po gisingin po yun, na nagtutulog-tulugan. So ito po yung revival, ang sabi ng ating Panginoon. Marami pong i-revive po natin. Alam ko po, naniniwala po ako, marami pong nabago after nitong COVID-19. Marami pong na-restore. Marami po tayong natutunan. Ako rin po, ang iyong lingkod, natutunan ko mag-YouTube, natutunan ko mag-live streaming, natutunan ko magkalikot sa media, mga kapatid, at maipahayag ang mabuting balita. Yun po yung magandang epekto. Pero sana po sa ating pong mga revival, mapaparangalan po natin ang ating Panginoon. At the end of the day, mga kaibigan, mga kapitbahay, naging kalugod-lugod po tayo sa ating Panginoon. Because yan po yung katotohanan. Yan po yung tamang pagsamba sa ating Panginoon. Ang sabi rito sa 25, sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas. Alam po niya, ang tinatawag na Kristo, pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Sabi ni Jesus, at marami pang sumasampalataya na mapakinggan siya. At sa 42, pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahilan sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya, alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ito po yung akin pong aabangan at ipinapanalangin. Sana po pagdating po natin ng pagsamba, sama-samang pagsamba, na lift na po yung quarantine, sana po, ikaw kaibigan, lumapit ka sa Panginoon, tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas sa buhay mo. Tayo po ay tumanggap sa tubig na bautismo. Yan po yung napakagandang revival na magagawa po natin sa buhay po natin. Ikaw, magkamananampalataya, kapwa ko, ano po ang ginagawa mo sa ating pong kapitbahay, sa ating pong pinaka-best friend, na sana pagdating po ng pagsamba, dalhin po natin siya, hikayatin po natin siya, i-revive po natin ang kanyang kaluluwa. Baka punong-puno na ng karumihan, punong-puno na ng kasadlakan ng kadiliman. Ibalik po natin sa presensya ng ating Panginoon upang bigyan siya ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang buhay na walang hanggan, bibigyan siya ng pinakamagandang pagpapala na siya rin makakasama doon sa langit na bayan. Yan po yung binabanggit po rito, the spring of water, na sana mga kaibigan, mga kapatid, sa tuwing po tayo'y umiinom, sa tuwing po tayo'y naglilinis gamit ang water, sa tuwing po tayo ay kumakain, sa tuwing po tayo ay nagre-relax gamit po yung water, alalahanin po natin ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. The spring of water. We never thirst again. It brings everlasting life. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mensahe.
sa umagang ito na kami po ay nabusog. At nawa, Panginoon, kung kami po ay hindi nakakatupad sa iyong tungkulin, sa aming tungkulin, patnubayan niyo po kami, Panginoon, na magawa po namin, masikapin po namin, Panginoon, na maayos po ang aming sarili. I-repair niyo po ulit, mga Panginoon, na maging revival, Panginoon, ang buhay po namin after this quarantine, Panginoon. Patnubayan niyo po ang buong pamahalaan, patnubayan niyo po ang buong pamilya, patnubayan niyo po ang buong iglesia na nasama-sama po kami na sumasamba sa isang Diyos. Salamat po sa kapatawaran na iyong ibinigay sa mga taong, sa mga kaibigan po namin na tatanggap na ikaw bilang Diyos at tagapagligtas. At isa pong napakaganda po itong kayamanan na makapiling sila at maging anak sa iyong presensya at makabahagi ng kaligtasan ng pangako na buhay na walang hanggan. Marami pong salamat, Ama, sa tubig na iyong ibinibigay po sa amin. Inaalok mo po sa amin na kailanman ay hindi na kami mauuhaw. Marami pong salamat, Ama, at muli ay buhos ang pagpapala kagaya po ng ulan sa bawat pamilya. Lubos-lubos na biyaya, lubos-lubos na kasaganaan, lubos-lubos na pagmamahalan sa buong pamilya upang ang aming pagsamba ay karapat-dapat po sa iyo, aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, napansin po ninyo yung may Google po tayo, may Facebook po tayo at YouTube. I-share nyo po ang mensahe ng Panginoon sa ating pong mga kababayan, maging sa buong mundo. Ito po ang pinakamahalaga sa buhay po natin. The spring of water